Sobrang thankful ako kay God na lumaki ako sa isang God-centered family na binuo ng aking magulang. Very grateful ako sa magulang ko na nanatili na magkakasama kahit ano pang mga problema hinaharap namin. Ever since bata ako, hindi man kailanman nag-decide sina papa at mama na mag-abroad o mapalayo sa amin. Maraming magulang ang napilitang umalis ng ibang bansa para maghanap ng mas magandang opportunity para sa kanilang pamilya. Pero para sa amin, pinili nila papa at mama na manatiling kasama kami. 'Pag kino-compare ko yung buhay ng family namin sa ibang family sa circle namin, kami yung mas maraming struggles financially. Palagi kaming palipat-lipat ng inuupahan at kung anong diskarte or kayod ginagawa ng aking magulang para lang makasurvive kami. Walang ipon, walang extra funds. Pero kapag tinitingnan ko yung closeness o pagsasama namin bilang pamilya, masasabi kong sobrang blessed talaga kami. Sinasabi pa nga ng mga kaibigan ko na buti pamilya nyo kahit struggle financially, ang siyasa nyo pa rin magkasama. So para sa akin, yun yung pinaka-importanting ma-establish ng isang pamilya. Yung pagmamahal at respeto sa isa't isa. Siyempre, hindi dapat mawala yung faith ng bawat isa sa Panginoon. Kaya sobrang grateful ako sa mga magulang ko sa pag-build ng gantong klaseng pamilya. Ang pinaka-best gift na binigay sa amin nila papa at mama ay hindi material na bagay, kundi yung paggabay sa amin na magkaroon ng faith kay God, na mabuhay ng makadiyos, na mabuhay na hindi lang para sa sarili, kundi to live for the sake of others. Si Papa ay taga Dumaguete, si Mama naman ay taga Ilocos. Pero pinili nilang dalhin kami sa Antipolo at doon i-grow ang pamilya namin. Dahil nga wala silang kamag-anak o pundasyon sa Antipolo, nagsimula sila sa zero, walang material na pundasyon. Dinala kami sa Antipolo kasi andun yung mga environment kung saan pwedeng ma-build ang aming faith. Pinaaral kami sa school ng church. Habang lumalaki kami, naturally sumasama kami sa mga Sunday schools. Natututo kami about kay God. Natututo kami about sa Bible, sa divine principle. Bilang pamilya, sabay-sabay kaming uma-attend ng Sunday service. Nasasama rin ako sa mga youth community, youth activities, workshop, seminars, missionary trainings. At minsan, madalas ko rin nakikita si Papa na very passionate sa pagle-lecture ng divine principle. Pag merong whiteboard o minsan yung malaking papel sa likod ng kalendaryo, 'di ba? May malaking space doon. Sinusulatan niya ni Papa para mag-share ng divine principle, God's words, yung history ng providence ni God. Siyempre, bilang anak na nakikita yung passion ng magulang sa ganun, paunti-unti, nahihila din ako at natututo. Doon din na-build yung faith ko kay God. Maraming kabataan ang nawawalan ng direksyon dahil wala silang spiritual foundation. Pero dahil sa environment na ginawa ng mga magulang namin, nagkaroon kami ng pagkakataong mas makilala ang Diyos, magkaroon ng values, magkaroon ng gabay, direksyon sa aming mga desisyon sa buhay. Si Papa, para sa akin, siya ang definition ng sacrifice. Hard work, service. Buong buhay niya, nakita ko kung paano siya mag-serve para sa iba. Sa community, sa church, sa aming pamilya niya. Tulad sa mga panahon na may sakit si Mama, kahit pagod sa trabaho si Papa, inalagaan pa rin siya ni Papa, minamasahe, pag sumasakit yung katawan ni Mama sa madaling araw, nag-hot compress si Papa para gumaan yung pakiramdam ni Mama. Dahil nga sakitin si Mama, perfectly talaga yung match by heaven sila. Kasi si Papa naman, siya yung malakas ang katawan. No, kahit kulang-kulang sa tulog, puyat, pagod sa trabaho, kulang sa pahinga, nakakilos pa rin. Kaya perfect na perfect talaga yung pagkakamatch ng heaven sa aking magulang. Kahit sa aming mga anak.
Walang tigil sa sakripisyo, kayod, para lang mabuhay kaming 4 na magkakapatid. Gano'n si Papa. Hindi mo nga makikita si Papang umuupo ng sofa sa sobrang trabaho niya sa daming pangangailangan. Bilang mga anak, hindi lang dapat tayo marunong tumanggap ng pagmamahal mula sa ating magulang. Kailangan marunong din tayong magbigay ng pagmamahal, suporta, at lalong-lalo na yung respeto sa ating magulang. Kaya ako, ang ginagawa ko rin is sa makakaya ko, suportahan si Papa. Minsan sa simpleng pakikinig lang sa mga ideas niya, sama-sama sa mga plano ni Papa. Itong delivery service namin, hindi naman ako mahilig sa mga drive-drive, pero dahil ito yung hilig ni Papa na panghanap buhay, sinuportahan at tinulungan ko si Papa at maganda naman ang naging resulta. Kaya bilang mga anak, huwag natin kalimutan na kailangan din tayo ng mga magulang natin. Yung suporta, lalo na sa pagtanda nila. Isang bagay na dapat ibigay natin sa magulang natin ay ang respeto. Isang paraan na mapakita natin ang respeto natin sa mga magulang natin ay yung iwasan natin silang taasan ng boses. Tulad noon, meron akong alagang mga maliliit na isda, yung mga guppies. Tas nung pinakain ni Papa, akala niya fish food, yun pala paminta ang nalagay niya. So namatay yung mga alaga ko. Mainis ka talaga eh, pero imbes na sigawan ko si Papa, taasan ko ng boses na, bakit ganyan? Mali naman kasi. Pinilit ko na lang na, sige, nangyari na po. Wala na po tayong magagawa. Yung ganong klaseng respeto, dapat maibigay natin yan sa ating mga magulang. Isa rin sa mga bagay na ipinagmamalaki ko sa pamilya namin ay yung pagsasama namin, magkakapatid. Sa Pilipinas, uso din talaga yung mga away ng mga magkakapatid. Minsan yung mga lalaki magkakapatid ay nagpipisikalan pa sa kanilang bahay. Maraming ganun. Pero ako, never ako nakipagpisikal sa mga kapatid ko. Hindi sila nakatikim ng sampal o kaya suntok galing sa akin. Kahit ako ang panganay na lalaki. Dahil ito sa example na nakita ko kay Papa. Kahit gaano kami naging pasaway noon, hindi kami kinamao ni Papa. Kahit minsan nag-aaway mga magulang ko at nakakabitaw ng mga masasakit na salita si Mama kay Papa, never bumitaw ng suntok si Papa kay Mama. Wala kang makikitang pasa o sugat kay Mama na galing kay Papa. Dahil sa example na ipinakita sa amin ni Papa sa loob mismo ng aming tahanan, tinalakihan ko na rin yung pagiging mapagkumbaba ni Papa para sa iba. Natuto akong magpigil ng galit, natuto akong idaan sa usapan, natuto akong magbigay ng respeto kahit may mga misunderstanding sa aming mga magkakapatid. At nagpapasalamat ako na ganung values ang naipasa sa amin ng magulang ko. Para balang araw na magkakaroon din ako ng sarili kong pamilya, ay kaya kong pumusta na magiging asawa ko o anak balang araw ay hindi makakaranas ng mga pananakit o trauma sa kanilang ama. Kaya sa mga magulang, importante talaga ang pagbibigay ng mga values sa tahanan sa pagiging example sa harap ng inyong mga anak. Huwag nating kalimutan na magpasalamat at i-appreciate ang mga magulang natin habang kasama pa natin ang ating mga magulang, habang may mga pagkakataon pa tayong yakapin sila at sabihin kung gaano natin sila kamahal, gawin natin yon. Kaya ngayon gusto ko magpasalamat kila Papa at kila Mama sa pamilya na nabuo nila sa sakripisyo at pagsisikap. Salamat sa faith at sa pananampalatayang itinanim nyo sa amin. Salamat sa lahat ng sakripisyo na binibigay nyo sa amin unconditionally. At bilang isang grateful na anak ninyo, gagawin ko rin ang mga kaya ko para multiply, parami pang kabutihan na ibinigay nyo sa amin.